Magandang araw sa inyong lahat. So, nitong mga nakaraang araw ay natalakay na ang tungkol sa iba't ibang rehiyon na bahagi ng Luzon, which is yung Region 1, Region 2, 3, 4A, and 4B. At ngayon ay tatalakayin ko naman ang tungkol sa Region 5 o mas kilala bilang Bicol Region. Ang Bicol Region ay matatagpuan sa timong silangang bahagi ng Luzon. And kilala ang Bicol hindi lamang sa magandang tanawin at sa tourist spot, kundi pati na rin sa mayamang kultura, tradisyon, panitikan at pagkakakilanlan ng mga Bicolano. Kapag naririnig natin ang Bicol, ang unang pumapasok sa isip natin ay tungkol sa Bulkang Mayon. Kasi ang Bulkang Mayon ay nasa Bicol. Ang Bulkang Mayon rin ang isa sa pinakasikat na bulkan sa Pilipinas at maging sa buong mundo dahil sa halos perpekto nitong hugis kuno. And bukod sa Bulkang Mayon, meron pang bagay na may pagmamalaki ang rehiyong ito. Kilala rin ang mga Bicolano sa pagiging matapang, relihiyoso, masipag at malikhain. And makikita ito sa kanilang tradisyon, pagkain at sa mga kanilang panitikan. At ang Bicol Region ay mayroon itong 6 na lalawigan. At ang bawat lalawigan na ito ay may kanya-kanyang natatanging katangian at kontribusyon sa kultura ng rehiyon. So, isa na dito ang Albay. Matatagpuan ang sikat na Bulkang Mayon sa Albay, and bukod sa pagiging tourist attraction, mahalaga rin ito sa kasaysayan at kultura ng Bicol dahil marami itong alamat at kwento. Ang sunod naman ay ang Camarines Sur. Matatagpuan naman ito sa Naga City na kilala bilang sentro ng relihiyon sa rehiyon dahil dito ginaganap ang Penafrancia Festival. So makikita nyo mamaya kung ano yung Penafrancia Festival. And sa Camarines Norte naman, kilala ang mga beach at isla gaya ng Calaguas Island na dinadayo ng mga turista dahil sa puting buhangin o white sand at ang malinaw na tubig. So, pang-apat naman ay ang Catanduanes. Ang Catanduanes naman ay tinatawag na Land of the Howling Winds dahil madalas itong daan ng bagyo at malakas na hangin. Ngunit sa kabila nito, kilala pa rin ito sa magandang tanawin at matibay na mamamayan. Ang panglima ay ang Masbate. So, sa Masbate is makikita ang kakaibang kultura ng rodeo at pag-aalaga ng baka. Kaya tinatawag itong Rodeo Capital of the Philippines. So, ang pang-anim ay Sorsogon. Matatagpuan ang Donsol kung saan matatagpuan ang mga butanding o whale shark na isa sa mga pangunahing tourist attraction ng lalawigan. Sa kabuuan, makikita natin na bawat lalawigan ay may sariling pagkakakilanlan at may ambag sa kultura at turismo ng Bicol Region. Okay, so ang susunod is ang tungkol sa kanilang wika, kultura at tradisyon. Ang pangunahing wikang ginagamit sa Bicol Region ay Bicolano. Ngunit mahalagang tandaan natin na hindi lang isang uri ng Bicolano ang ginagamit sa buong rehiyon. May iba't ibang dialekto depende sa lugar o lalawigan. So pareho lang din dito sa rehiyon natin na meron din tayong iba't ibang dialekto. So sa Bicolano ay meron itong Albay Bicol, Rinconada Bicol, Central Bicol, and Masbateño. Ibig sabihin, kahit pare-pareho silang Bicolano, may pagkakaiba pa rin sa paraan ng pagsasalita, pagbigkas at ilang salita. Halimbawa is ang Marhay na Aldaw ay nangangahulugang magandang araw. Mabalos ay salamat.
Sa Masbate naman, ginagamit nila ang maayo na adlaw para sa magandang araw din. And makikita rito na may impluensya rin ng iba sa wika sa kanilang pagsasalita. At bukod sa Bicolano, ginagamit din ang Filipino at Ingles, lalo na sa paaralan, of course, and sa opisina at sa formal na usapan. At ayon din sa census, may humihigit kumulang na 6.1 million na populasyon ang Bicol Region. Dahil dito, masasabi nating isa itong malaking rehiyon na may iba't ibang komunidad at kultura. Ang pagkakaroon ng iba't ibang dialekto ay nagpapakita kung gaano kayaman ang kultura at pagkakakilanlan ng mga tao sa rehiyon. Mayaman ang kultura ng Bicolano sa paniniwala at kaugalian. At isa sa pinakamahalagang tradisyon sa rehiyon ay ang Penafrancia Festival na ginaganap sa Naga City. Ito ay isang malaking pagdiriwang bilang paggalang sa mahal na ina ng Penafrancia. Dinadayo ito ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So makikita nyo dito sa picture is yan yung example ng Penafrancia Festival. And bukod sa relihiyon, mahalaga rin sa Bicolano ang pagkain. Kilala sila sa pagkaing may gata at sili, tulad na lang ng Bicol Express, laing pinangat. Kapag sinabing pagkain ng Bicol, madalas itong maanghang dahil mahilig sila sa sili at gata. At makikita sa kanilang pagkain ang pagiging malikhain at masarap na luto. At ngayon naman ay proceed tayo sa kanilang tribo at pananamit. Sa Bicol Region, mayroon ding mga katutubong grupo sa Bicol tulad ng Agta o Eta. Sila ay kadalasan matatagpuan sa mga bundok at kagubatan ng rehiyon. And kilala sila sa simpleng pamumuhay at malapit sa ugnayan sa kalikasan. Hanggang ngayon, pinanatili pa rin nila ang ilan sa kanilang tradisyon at paraan ng pamumuhay bilang bahagi ng kanilang kultura. Sa pananamit naman ay tradisyonal na kasuotan ng mga Bicolano ay barot saya para sa kababaihan, barong Tagalog naman para sa kalalakihan. Pareho lang din sa ibang rehiyon. So, samantalang ang mga Agta or Eta ay gumagamit ng mga simpleng kasuotan. Makikita nyo dyan sa picture, ganyan yung mga kanilang kasuotan, ang mga Eta. Yung ibang picture is yung ibang picture na nakita ko is yung kanilang kasuotan ay ang tinatakpan lang is yung mga kanilang private part. Ganun po ang kanilang pananamit at wala tayong magagawa kasi yun yung tradisyonal na kasuotan nila. Okay, ang susunod naman ay ang natatanging katangian sa Bicol Region. Nasabi ko na ito kanina, ang Bicol Region ay kilala sila sa Bulkang Mayon dahil doon matatagpuan ang Bulkang Mayon at isa itong simbolo ng kagandahan at katatagan ng rehiyon. Ang pangalawa naman, ang na natatangi isa kanila ay ang kanilang maanghang na pagkain, di ba? Nakikita natin sa mga ibang social media platform or plataforma yung tungkol sa mga Bicol Express and tungkol sa laing ganyan, and doon sila kilala. Kaya tinatawag itong Bicol Express. At pangatlo ay ang kanilang kultura at debosyon. Ito ay kilala sila sa matinding pananampalataya, lalo na sa mahal na ina ng Penafrancia sa Camarines Sur. At isa rin sa natatanging katangian sa Bicol Region ay ang kanilang magandang likas na tanawin. Yun na yung mga bulkan, isla, dalampasigan at bundok na dinarayo ng mga turista. At meron din silang
mga pista at tradisyon. May iba't ibang selebrasyon tulad ng Pena Francia Festival at Rodeo Festival sa Masbate. Now, so makikita nyo dyan sa picture yung mga sinasabi ko na natatanging katangian ng Bicol Region. So, ngayon proceed naman tayo sa mga 5 tanyag na manunulat na ng Region 5. Isa na dito si Abdon Balde Jr. Ginawaran siya bilang isa sa outstanding Bicolano artist para sa 2009 sa kategoryang Literary Arts sa Naga City at Southeast Asian Writers Awards para sa Pilipinas sa Thailand noong 2009. So, isa sa kanyang mga akda ay ang Mga Pangarap at Pangitain. Isang koleksyon ng mga kwento na nagmumula at naglalarawan ng mga pangarap at pangitain ng mga tao. Ang isa rin dito sa kanyang nagawa ay ang Mayong. Isang koleksyon ng mga maikling kwento na umiikot sa bulkan ng Mayon or Mayon Volcano. So, ang pangalawa ay si Clemente Bolocon Alejandria. Siya ay mula sa Kanaman, Camarines Sur. Isa siyang makata at mangdudula, poet at playwright. Kabilang din siya sa Samahang Bicol. Ang kanyang mga akda ay ang Daroro Agoyog, Madaling Isip, Prinsipe Lizard at Prinsipe Fernando. At nanalo ng ikalawang gantimpala noong 1926 sa pagsalin ng Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal. Ang pangatlo ay si Merlinda Carulo Bobis. Si Merlinda Carulo Bobis ay isinilang sa Tabaco noong Nobyembre 25, 1959, which is part din ng Bicol Region. Isa siya sa kilalang manunulat, makata at guro mula sa Bicol Region. Kilala sa kanyang mga akdang nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga Bicolano. Isa sa kanyang tanyag na akda ay ang Kantada ng Babaeng Mandirigma, Daragang Mayon noong 1993. Ang pang-apat naman ay si Estilo Bailon Jacob. Ipinanganak noong September 3, 1973 and isa siyang makata, manunulat at guro mula sa Naga. Nagtuturo sa University of Nueva Cáceres kabilang sa mga may akda ng NCCA Ubod Writer Series. Ang kanyang mga akda ay mga narukit-dukit, pinagrok, mga piling rawit-dawit, alat at sugat. Kilala siya sa kanyang mga tulang Bicol na nagpapakita ng kultura at karanasan ng mga Bicolano. So, ang panglima naman ay si Antonio Buffet Salazar. Siya ay mula sa Malinaw, Albay. Isa siyang makata at tagasalin ng mga akdang pampanitikan. Kilala sa pagsulat ng mga tulang Bicolano at pagsalin ng mga Kastilong akda. Ang kanyang mga akda ay ang Pagtubod or By Belief sa Ingles. Ang Tuta Poltra, Absolutely Beautiful sa Ingles. At ang Sa Bicolandia, Tunog na Gikan sa Langit, Voice from Heaven sa English. Nagsalin din ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at ilang tula ni Jose Rizal sa wikang Bicolano, si Antonio Buffet Salazar. Ang susunod ay ang epikong tula ng Region 5 na isinulat ni Merlinda Bobis. Ang title ay ang Kantada ng Babaeng Mandirigma, Daragang Mayon, or sa English ay ang Cantata of the Warrior Woman, Daragang Mayon. At mayroon doong linya na ako si Magayon, akinin mga parapakilaban, day ako magiging biktima sa sarong istoryang bako man sako. Sa Tagalog, ako si Magayon, anak ng mga mandirigma. Hindi ako magiging biktima ng isang kwentong hindi naman sa akin. Ang linyang ito ay hango sa kantada ng Babaeng Mandirigma, Daragang Mayon, kung saan binigyan ni Merlinda Bobis ng bagong boses si Magayon
Sa halip na mamatay dahil sa pag-ibig, binigyan diin ng tula ang kanyang kapangyarihan bilang isang babaeng Bicolano o isang Oragon. It means isang matapang. Okay, ang susunod ay tungkol naman sa mga akdang pampanitikan mula sa Rehiyon 5 o sa Bicol Region. Isa na doon ang Ibalon, ang tanyag na epiko ng Bicol na nagsasalaysay sa kabayanihan nina Baltog, Handyong at Bantong. Ang Sarong Banggi, isang tanyag na awiting bayan na nangangahulugan ng isang gabi. Ang Daragang Mayon, isang alamat na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng Vulkan Mayon or Mayong Volcano. At ang Istorya Nindaan Osipunta, koleksyon ng mga sinaunang kwento at tradisyon ng Bicolano. At ang pang-lima ay ang Tigsik, isang anyo ng maikling tulang Bicolano na karaniwan binibigkas sa mga kasiyahan, paligsahan o inuman bilang papuri o pagpapatawa. Ang pang-anim ay ang Daroro Agoyog or sa English ay Just Hum to Yourself. Ito ay isang akda ni Clemente B. Alejandria noong 1927. Diyan na po nagtatapos ang aking report tungkol sa Rehiyon 5. And maraming salamat po sa pakikinig.